bata. Huwag mo saktan ang pusa ko. Hindi ka dapat nananakit ng hayop dahil nasasaktan din sila katulad nating mga tao. Ang pangit naman kasi ng pusa nyo, tapos ang baho pa. Kahit na, mali pa rin nasaktan mo ang alaga ko. Ano bang mali sa ginagawa ko? Hayop lang naman yan. Hayop man sila pero may buhay pa rin ang mga katulad nila. Saka dapat hindi ka pa balang sumagot sa mga matatanda. Ang dami niyong alam. Nakakainis kang matanda ka. Umalis ka na nga rito sa harapan ng bahay ko at umuwi ka sa inyo. Aalis talaga ako. Ang pangit-pangit naman ng bahay niyo eh. Salbahe kang bata ka. Huwag niyo akong pagalitan dahil isusumbong ko kayo sa mama ko. Di magsumbong ka. Talaga, humanda kayo sa mama ko. Nakasimangot na umalis ang bata sa harapan ni Aling Shoni. Mabilis itong nagtungo sa magulang upang magsumbong. Ilang minuto ang nakalipas habang nagwawalis ang matandang babae sa labas ng kanyang bahay. Galit na sumugod sa kanya ang nanay ng paslit. Hoy, matandang hukluban, bakit mo pinagalitan ang anak ko? Hindi ko siya pinagalitan. Pinagsabihan ko lang ang anak mo sa maling ginagawa niya. Sinasaktan niya kasi ang alaga kong pusa. Pusa lang pala eh. Tapos papatulan mo pa ang anak ko? Mali ang manakit ng hayop kaya turuan mo yung anak mo ng tamang pag-uugali para nang sa ganon, hindi maging salbahe. Ang kapal na mukha mong matanda ka. Sino ka para magsalita sa akin ng ganyan? Parang sinasabi mo na hindi ko tinuturuan ng tamang asal ang anak ko Ayusin mo yung tabas ng dila mo kung ayaw mo malintikan sa akin. Kaya naman pala salbahe ang bata dahil masama ang ugali ng nanay. Ganun Tinulak ng malakas ni Minerva ang matandang babae na si Aling Shoni dahil sa galit niya. Maya-maya pa, dumating naman ang anak ng lola at nagalit ito sa ginawa sa kanyang ina. Hoy Minerva, bakit mo naman tinulak ang nanay ko? Wala kang respeto sa matanda. Bakit ko naman re-respetuhin ang nanay mo? Ang sama ng ugali niyan. Pati bata pinapatulan? Bakit? Ano bang ginawa ng nanay ko sa anak mo? Wala akong ginawang masama sa anak niya, Martin. Hayaan na lang natin ang babae na yan at pumasok na tayo sa loob ng bahay. Sa susunod na umiyak pa ang anak ko dahil sa inyo, Aling Shoni. Malalagot talaga kayo sa akin. Pagbabanta pa ng babae at umalis na ito. Palagi niyang pinagtatanggol ang kanyang anak kahit na mali ito. Kinukonsinti niya rin ang mga maling bagay na ginagawa nito sa iba. Salbahe ang batang si Yanyan at kilala din sa lugar nila na bully. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin ang pananakit nito sa alagang pusa ng matanda. Dumating sa punto na napilaya na ang isang paa ng hayop. Bata, nakita mo ba ang alaga akong pusa? Yung kulay blue ang mga mata? Tignan niyo po sa labasan, Aling Shoni. Mukhang yun yata yung pinagpapalo ng kawayan ni Yanyan. Ano? Nanginginig ang katawan ng matanda nang magtungo ito sa kinaroroonan ng kanyang alaga. Labis siyang nasakta nang makitang muling pananakit dito ng batang anak ng kanyang kapitbahay. Sinigawan niya ito at dahil sa galit, nagawa niyang duru-duruin ito. Sa inis sa kanya ng paslit, pinagpapalo siya nito ng hawak na patpat ng kawayan. Hindi naman inaasahan ng lola na kakalmutin ng pusa si Yanyan. Aray ko! Tignan mo ang ginawa mong pananakit sa iba. Nagawa ka na tuloy sakta ng alaga ko. Kaya sa susunod, makinig ka sa nakatatanda sa'yo. Humanda kayo sa mama ko. Isusumbong ko kayo sa kanya. Muli na namang nagsumbong ang bata sa kanyang ina na nagdulot ng matinding gulo. Galit na galit si Minerva sa matandang may-ari ng pusa. Nagawa niyang mag-iskandalo sa harapan ng bahay nito kaya napilitang lumabas. Buwisit ka talaga matanda ka, no? Pati bata pinapatulan mo? Siguro sinadya mo makalmot ang anak ko ng alaga mo pusa. Kapag may masamang nangyari kay Yanyan, kakasuhan talaga kita. Hindi mo kasi dinidisiplina ang anak mo kaya lumalaking masama ang ugali. Sa halip na pagsabihan mo, kinukonsinti mo pa siya. Walang ginagawa masama ang anak ko, kaya tumigil ka sa mga sinasabi mong yan. Papaturukan ko ng anti-rabies si Yanyan at ikaw ang sasagot sa lahat ng gastusin. Sige, sasagutin ko ang mga gastusin.
Pero sana naman, turuan mo ang anak mo na gumalang sa mga nakatatanda. Galit na pumasok ang matanda sa kanilang bahay at hindi na nito pinatulan pa ang kapitbahay. Nang malaman nga ng kanyang anak na lalaki ang nangyari, nag-aalala ito ng sobra sa kanya. Bakit kasi ayaw nyo pang umalis sa bahay na to? Maluwag naman yung bahay namin ng asawa ko at mas maaalagaan ko pa kayo ron. Ayos na ako dito sa bahay. Huwag mo kong masyadong alalahanin. Paano ako hindi mag-aalala sa inyo kung nagiging madalas na ang pag-aaway nyo ni Minerva? Ako na ang bahala sa babaeng yon. Bigyan mo na lang ako ng pera para sa pagpapagamot ng anak niya. Tignan nyo, kahit hindi nyo kasalanan yung nangyari, kayo pa rin ang mananagot. Ganun talaga. Hayaan mo, hindi na talaga ito mauulit. Patuloy na nagpakumbaba ang matanda sa pag-aaway nila ng kanyang kapitbahay. Pilit man siyang kinukuha ng anak, tinatanggihan niya lamang ito. Ayaw niya kasing umalis sa kanyang bahay dahil mas komportable siya ritong manirahan. Subalit dahil sa alitan nila ni Minerva, nawalan na ng katahimikan ng kanyang pamumuhay. May mga pagkakataon na binabato ng anak ng babae ang kanilang bubungan at nang saway niya ito, natamaan siya ng bata sa ulo. Aray, salbahe ka talagang bata ka! Dapat lang sa inyo yan dahil sabi ng nanay ko, aswang daw kayo. Kung aswang man ako, dapat kinain na kita. Kapag hindi ka pa talaga tumigil sa pamamato sa bubungan ng bahay ko, ipapatawag ko ang nanay mo sa barangay. Eh di ipatawag nyo, hindi naman pagagalitan ng kapitan ng mama ko dahil malakas kami sa barangay. Kapag hindi mo inayos ang ugali mo, wala kang magiging kaibigan. Eh hindi ko naman kailangan ng kaibigan eh. Umalis ka na nga at baka awayin na naman ako ng nanay mo kahit wala naman akong ginagawa sa'yo. Utos ng matanda at ng talikuran niya na ito, muli na naman siya nitong hinagisa ng bato. Mabuti na lamang at dumating ang anak niyang si Martin at pinagsabihan ng bata. Hindi na rin ito matiis ang ginagawa sa kanyang ina. Hindi mo ba talaga titigilan ng nanay kung bata ka? Hindi ka ba talaga pinagsasabihan ng mga magulang mo? Huwag mo na gagawin to uli dahil pumapatol ako sa mga bata. Martin, huwag mo nang takutin ang bata. Baka mamaya magsumbong na naman yan sa nanay niya. Nakakainis na kasi ang batang yan eh. Hayaan mo na. Oh, na paano yung sugat nyo sa ulo? Huwag mo nang intindihin yan. Nga pala, bakit ka na pa rito? Ang batang to ba ang may gawa niyan sa inyo? Ako nga po, ang sabi kasi ng mama ko, aswang daw si Aling Shoni. Ano? Ba't sumusobra na talaga kayong mag-ina? Nagngingit-ngit sa galit ang lalaki dahil sa sinabi na yon ng bata. Ngunit pinakiusapan na lamang siya ng kanyang ina na wag nang patulan. Ayaw na ng matanda na palakihin pa ang bagay na yon. Subalit namihasa pa rin ang mag-inang kapitbahay. Isang araw, muling hinanap ni Aling Shoni ang alaga niyang pusa. Ngunit patay na ito ng matagpuan. May nakapagsabi sa kanya na binuhusan daw ito ng mainit na tubig at hinataw ng matigas na bagay ni Minerva. Sa galit niya, sinugod niya ito sa bahay nito. Minerva! Oh, anong ginagawa mo rito, matanda ka? May problema ka na naman ba sa anak ko? Hindi yung bata ang ipinunta ko rito kundi ikaw. Bakit mo pinatay ang alaga kong pusa? Yan lang nga ang pinunta mo? Nakakabwisit kasi ang alaga mong pusa. Kinain niya ang pagkain na para sa anak ko. Kaya mo siya pinatay? Sa'yo naman pala nakuha ng anak mo ang pananakit sa hayop eh. Paano matututo ng magandang asal ang bata kung ang mismong magulang ang masama ang ugali? Hoy, sumusobra ka na matanda ka ha? Baka gusto mong buhusan din kita na mainit na tubig. Sige, gawin mo para madagdagan ang kasalanan mo. Sumusobra na kayo mag-ina at hindi ko na palalagpasin ang ginawa niyo sa alaga ko. Ay, ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na nga rito. Nakakasira ka ng araw. Padabog na pumasok ng bahay ang babae at pinagsarhan ng pintuan ng ginang. Nang sandaling yun, ramdam na ni Aling Shoni ang bigat ng kanyang daladala. Sa kanyang pag-uwi, nagtungo siya sa kwarto at kinuha ang malaking kahon na nasa ilalim ng papag.
Nasa loob nito ang sagradong libro at mga garapo na pinaglalagyan ng mga insekto. Isang mamarangan o uri ng mangkukulam ang matanda noon. Tumigil ito sa paggamit ng itim na karunungan nang magkaroon siya ng anak. Ngunit dahil sa pagkasuklam nito sa kapitbahay, gusto niyang balikan ang masamang gawain niya. Ang kaso, nagdadalawang isip pa siya. Kaya muli nitong tinago ang kanyang mga gamit. Inay? Oh, bakit narito ka na naman? Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Sigurado ba kayo na ayaw niyong tumira sa bahay namin ng asawa ko? Ayokong umalis sa bahay na ito. Kaya mananatili lang ako rito. Huwag mo na akong alalahanin pa dahil kaya ko naman ang sarili ko. O siya, alis na po ako. Nag-iwan po ako ng pagkain sa kusina. Mag-iingat kayo rito. Ang anak ng matanda ang dahilan kung bakit nagagawa niyang pigilan ang sarili na muling gamitin ang kanyang karunungan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, mas tumindi pa ang masamang naidudulot sa kanya ng bata at ng ina nito. Nang gabing nagluluto ng hapunan si Aling Shoni, narinig niyang may paulit-ulit na kumakatok sa pintuan ng kanyang bahay. Sandali niyang iniwan ang ginagawa at tinignan kung may tao ba sa labas. Subalit nang buksan niya ang tarangkahan, wala naman siyang nakita. Ilang minuto niyang sinuri ang paligid, ngunit tahimik na ito. Maya-maya pa, napatalon siya sa matinding pagkagulat. Biglang sumulpot ang anak ni Minerva at hinagi sa kanya ang laruang daga nito. Nang dahil sa takot ng lola, naitulak niya ang paslit at tumama ang braso nito sa nakausling bato. Sa pangyayaring yun, nagtamo ito ng sugat na kinagalit ng magulang. Sa galit sa kanya ng babae, sinabuyan siya nito ng mainit na tubig. Aray! Demonyo ka, babae ka! Sinaktan mo ang anak ko, kaya nararapat lang yan sa'yo. Napakawalang hiya nyo talaga, mag-ina. Humanda kayo sa akin dahil matitikman nyo ang galit ko. Talaga ba? Sa tingin mo makakaganti ka pa sa ginawa ko sa'yo? Panigurado, hindi mo na magagawa makabangon dahil sa mga lapnos sa katawan mo. Hintayin mo ang karma mo, babae ka! Halos hindi na makakilos ang matanda sa ginawa sa kanya ng babae. Iniwan siya nito na parang walang nangyari. Mabuti na lamang, nakatawag siya sa kanyang anak at agad siya nitong pinuntahan sa kanyang bahay. Walang inaksayang oras naman si Martin at mabilis niyang dinala sa ospital ang ina. Inabot ng second degree burn ang sinapit ni Aling Shoni. At ilang linggo itong na-confine sa pagamutan. Napakasama talaga ng ugali ng babaeng yun. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit salbahe ang anak niya eh. Hayaan mo na, Martin. Kakarma hindi ng babaeng yon. Kapag nagdusa siya sa matinding sakit, mararanasan din ng kanyang anak ang paghihirap. Eh bakit hindi na lang nating kasuhan si Minerva? Para naman managot siya sa ginawa niya sa inyo. Wag na, dahil darating din ang araw na maghihirap silang mag-ina. Hindi na nagawang sampahan ang kaso ni Aling Shoni ang kapitbahay dahil bibigyan niya ito ng isang matinding karamdaman. Desidido na siya na isumpa ang ina ng bata para nang sa ganon, hindi nito magampanan ng pag-aalaga sa anak. Nang makalabas ang matanda sa ospital, nangolekta siya ng mga uod at insekto. Ilalagay niya ito sa garapon para isagawa ang orasyon na susuporta sa kanyang matagumpay ng pangungulam kay Minerva. Hanggang isang gabi, nakaramdam ng pananakit sa tiyan at paulit-ulit na pagdumi ang babae. Yan. Pwede mo ba akong ibili ng gamot sa tindahan? Ang sakit kasi ng tiyan ko eh. Mamaya na po, Mama. Naglalaro pa po ko eh.
Ay naku naman bata ka, sundin mo muna ako dahil namimilipit na ako sa sakit. Nakakainis naman eh. Ako na lang palagi yung inuutusan. Aba kung makapagreklamo ka, akala mo naman may ibang mautusan bukod sa'yo. Alam mo namang stay in sa trabaho ang ama mo, kaya ikaw lang ang maaasahan ko ngayon. Sige na at kumilos ka na. Ibili mo ako ng gamot. Storbo naman kayo, Mama. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan, ha? Bastos ka talaga. Dapat kasi hindi na kayo ang naging magulang ko. Masyado kayong palautos. Aba, sumusobra ka na. 10 taon ka pa lang pero kung makasagot ka sa akin, parang maipinagmamalaki ka na. Nakakainis kasi kayo, Mama eh. Susunod ka ba sa akin o hahatawin kita ng patpat na dala-dala mo kanina? Oo na po. Akin na yung pera at bibili na ako ng gamot nyo. Ayusin mo yung mukha mo bago ka lumabas ng bahay. Sa pilitang sumunod ang bata sa kanyang ina at padabog pa itong nagtungo sa tindahan. Habang patungo siya ron, nakasalubong niya si Aling Shoni na matalim na nakatingin sa kanya. Nakaramdaman siya ng takot sa matanda. Nagawa niya pa ring tuksuhin ang pangit nitong itsura dahil sa natamong pinsala sa pagkakabuhos ng mainit na tubig. Ano ba yan, Aling Shoni? Nakakatakot naman yung mukha nyo. Dapat hindi na lang kayo lumalabas ng bahay dahil ang pangit-pangit nyo. Tumigil ka ng bata ka ha, kung ayaw mong pati ikaw saktan ko. Hala, ang pangit na nga ng mukha nyo, ang sama pa ng ugali nyo. Mas masama ang ugali mo. Pareho kayo ng iyong ina. Matandang huklo ba naman kayo? Tumakbo ang bata palayo pagkatapos tuksuhin ng matanda. Dumidila pa nga siya habang inaasar ang lola. Sa inis ng matanda, nagmadali itong umuwi ng bahay at kinuha niya sa altar ang garapon na may lamang uod. Nang buhusan ito ni Aling Shoni ng langis na may orasyon, na maluktot ito na parang namimilipit sa sakit. Samantala, mas tumindi pa ang kirot na nararamdaman ni Minerva. Pakiramdam niya parang hinahatak palabas ang bituka niya. Aray, sobrang sakit ng tiyan ko. Mama, hindi pa rin ba nawawala kahit na nakainom na kayo ng gamot? Kung pumunta na lang kaya kayo sa ospital. Tumigil ka nga. Alam mo naman na wala pang sahod ang ama mo, kaya wala tayong pera para pumunta sa pagamutan. Titiisin ko na lang tong sakit ng tiyan ko. Bahala na kayo sa buhay nyo. Matutulog na lang ako. Sandali, ikuha mo muna ako ng tubig. Hay, kayo na lang po, Mama. Puro na lang kayo utos eh. Salbay ka talagang bata ka. Ewan ko kung kanino ka nagmana. Kanino pa ba? Di sa'yo. Loko ka talaga. Matulog ka na nga. At baka samain ka pa sa akin. Hinayaan na lamang ni Minerva ang anak at tiniis ang sakit ng kanyang tiyan hanggang sa makatulog na rin siya. Kinabukasan, bahagyang nawala ang kirot na nararamdaman niya. Kaya maaga pa lang, lumabas na siya ng bahay para bumili ng pandesal nang makita naman ito ang matandang kapitbahay na nagwawali sa daan. Huminto ang babae sa kanyang paglalakad at tumingi ng masama kay Aling Shoni. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Nasisira talaga ang araw ko kapag nakikita ko kayo, Aling Shoni. Nabubwisit naman ako kapag nakikita ko kayo ng anak mo. Palibhasa mga perwisyo kayo. Hanggang ngayon pinag-iinitan niyo pa rin ang anak ko? Ang sama talaga ng ugali mong matanda ka. Kung hindi dahil sa inyong mag-ina, maayos pa sana ang mukha ko. Tandaan nyo, magbabayad din kayo. Kung hindi niyo naman sinaktan ng anak ko, hindi kayo magkakaganyan. Kung ako sa inyo, tigilan niyo na ang anak ko. Anak mo ang lumalapit sa akin para guluhin ako. Kung dinidisiplina mo lang sana ang batang yon, hindi siya lalaking walang galang at salbahe. Kapag hindi pa kayo tumigil sa pagsasabi ng masasamang salita sa anak ko, kakasuhan ko talaga kayo ng child abuse. Gawin mo, hindi ako natatakot. Naningkit ang mga mata ng matanda at ramdam ni Minerva ang galit nito. Kaya umiwas na lamang ang babae at bumili na lang ng pandesal sa bakery. Habang lumilipas sa mga araw, mas tumitindi pa ang alitan ng magkapitbahay. Samantala, hindi pa rin tumigil ang batang si Yanyan sa panggugulo kay Aling Shoni.
Pinagsisira nito ang mga halamang tanim ng lola na mas ikinagalit naman ng matanda. Ang papangit naman ng mga halaman nyo eh. At ang sakit sa mata, kaya dapat lang yan sirain. Wisit ka talagang bata ka. Palagi mo nalang sinisira ang araw ko. Palagi nyo kasing inaaway ang mama ko, kaya hindi ako titigil sa panggugulo ko sa inyo. Pasalamat ka bata ka dahil kung hindi magdurusa ka rin sa matinding sakit. Baliw ka ng matanda ka! Baliw! Baliw! Sigaw ng bata at pinagsisipa ang halamang tanim ng matanda bago umalis. Sa inis naman ni Aling Shoni, bumulong siya na may mga salitang hindi maintindihan. Tiningnan niya ng masama ang anak ng kapitbahay para bigyan ito ng leksyon. Pagka-uwi ng paslit sa kanilang tahanan, bigla ring sumakit ang tiyan nito at nanlamig ang buong katawan. Yan, anak. Ikuha mo pa nga ako ng kumot sa cabinet. Nilalamig pa kasi ako eh. Tinatrangkaso na naman ako. Pwede ba ikaw na lang, Mama? Ang sakit po ng tiyan ko eh. Oh, bakit naman sumakit ang tiyan mo? Baka kung ano-anong kinain mo ha? Wala naman akong ibang kinain kundi yung niluto nyo. Teka, Mama, pupunta lang ako sa kusina. Nasusuka na po ako. Ano kaya nangyari sa batang yon? Inakala ni Minervang mawawala rin ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak. Ngunit sumapit na ang hapon, napansin niyang namumutla na ang mukha nito at halos tubig na lang ang naisusuka. Kaya sa labis na pag-aalala ng babae, dinala niya si Yanyan sa kilalang mantatawa sa kanilang lugar. Nang matignan ang kalagayan ng paslit, sinabi sa kanila na nabati ito. Mabuti na lang hindi matindi ang ipinataw na kaparusahan ni Aling Shoni at nagamot agad ito. Pinakuluan ng manggagamot ang suot na damit ng bata para maalis ang karamdaman nito. Mama, nawala na po ang sakit ng tiyan ko. Mabuti naman kung ganon. Sandali nga, sino ba ang mga nakausap mo bago sumakit ang tiyan mo? Nang dahil sa kadaldalan mo, nabati ka tuloy. Wala naman akong iba nakausap bukod kay Aling Shoni. Ang matandang yun, buwisit talaga siya. Halika na nga at umuwi na tayo. Inakay na pauwi ni Minerva ang anak at pagka-uwi naman nila sa kanilang bahay, nakaramdam naman ng matinding pananakit ng ulo ang babae. Sa tindi ng kirot nito, bumagsak siya sa sahig. Ang pagkakaroon niya ng simpleng karamdaman ay mas tumindi pa. Hanggang sa makiusap na siya sa kanyang asawa na alagaan na muna siya pansamantala. Sinubukan mo ba magpatingin sa doktor? Ilang linggo ka na palang may sakit pero hindi mo iniintindi ang sarili mo. Gastos lang yun. Hindi ka kasi nag-iingat kaya pati trabaho ko apektado rin. Nangihinayang ako sa 2 linggo na pag-absent ko. Alam mo, buti pa yung boss mo nakakaunawa sa kalagayan ko. Pero ikaw na asawa kong hina umintindi. Kung kaya ko lang alagaan ang anak natin, hindi na kita pauuwiin dito. Sayang kasi yung kikitain ko sa mga araw na yun. Ano nang gagawin ko rito? Nganga na lang. Kung ganyan ka lang din naman pala, dapat hindi ka na umuwi rito, buwisit ka. Nagngingit-ngit sa galit ang babae ng talikuran nito ang kanyang asawa. Nang dahil sa sakit niya, hindi na sila nagkakaunawaan pa. Sa paglipas pa ng mga araw, ang karamdaman ni Minerva ay mas lumala. Labis na itong namimilipit sa kirot at sa tuwing dudumi siya, palaging may kasamang itim na mga uod. Lingid sa kanyang kaalaman na pinapaigting na ng matanda ang pagdurusa niya. Inay, tapos na po ako makapagluto na makakain nyo. Balik na muna po ako sa bahay namin ha. Sige anak, mag-iingat ka ha. Sandali, ano po ba ang mga bagay na yan na nasa altar nyo? Bakit kailangan palaging dinadasalan? Wala ang mga yan, huwag mo nang intindihin. Sige po. Nga pala, Nay, magbabakasyon kami sa probinsya ng asawa ko ng 3 buwan. Baka gusto mo sumama sa amin. Nag-aalala na kasi ako sa inyo rito eh. Ilang beses mo na ba akong niyayang umalis dito sa bahay? At nakakailang tanggi na rin ako sa'yo. Alam mo anak, pasensya ka na sa akin. Dito ko na lang nararamdaman ang presensya ng ama mo. Kaya mananatili lang ako rito. Kayo pong bahala. Pasensya na po kung makulit ako.
Ayos lang yon. Sige na, umuwi ka na. Baka naghihintay na sa'yo ang asawa mo. Sige po, alis na po ako, Nay. May naiwang ngiti sa mga labi ng matanda. Nagpapasalamat siya na binigyan siya ng mabuting anak. Sa tuwing sasapit ang gabi, ang tahimik na kapaligiran ang nagbibigay sa kanya ng kalungkutan. Nang matutulog na nga ang matanda, sinara niya na ang mga bintana at pintuan. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, narinig niya ang mga kahulan ng aso. Muli niyang binuksan ang tarangkahan para tingnan ang ingay sa labas. Nakita ng ginang na buhat-buhat si Minerva ng asawa nito habang walang malay. Samantala, ang anak naman ay walang tigil sa pag-iyak. Tinakbo sa pagamutan ng babae dahil hindi na nito kinaya ang pananakit ng kanyang tiyan. Dok, ano bang lagay ng asawa ko? Ayon sa pagsusuri sa kanya, may mga ilang parte sa laman loob niyang namamaga at nabubulok na. Kailangan siyang maoperahan pero may mga dapat tayong paghandaan bago yun isagawa. Paano nangyari na may namamaga at nabubulok na parte sa laman loob niya? Yan ang pinag-aaralan namin ngayon. Wala pa kaming tiyak na may bibigay sa kung ano bang dahilan ng pagkakaroon niya ng malalang kondisyon. Doktor, pagalingin niyo po ang mama ko. Ayoko po siyang mawala. Pagmamakaawa ni Yanyan habang yakap-yakap ang kanyang inang wala pa ring malay. Nang dahil sa karamdaman ng kanyang ina, labis itong nalungkot at nawalan na ng gana. Subalit sa tuwing iiwan siya ng kanyang ama sa isa pa nilang kapitbahay, nagagawa pa nitong perwisyuhin si Aling Shoni. Nagtambak ito ng maraming tuyong dahon sa harapan ng bahay ng matanda at sinilaban ito. Habang nagtutupi ng mga damit ang lola, napansin niya ang makapal na usok na pumapasok sa kanyang bahay. Nang tignan niya kung saan ito nagmumula, nagulantang siya sa kanyang nakita. Lumalaki na ang apoy at sa hindi kalayuan, nakatayo ang bata habang tumatawa ng malakas. Sa takot naman ni Aling Shoni, kumuha agad ito ng timbang may lamang tubig para patayin ang siga. Nang maapula na ito, hinabol niya ang paslit at nang maabutan niya, hinawakan niya ang braso nito at tumingin siya rito ng nakakatakot. Sumusobra ka na talagang bata ka. Gusto mo bang matulad ka sa iyong ina? Bitiwan niyo ako, Aling Shoni. Nasasaktan na po ako. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa lahat ng ginawa mo sa akin. Isusumbong ko kay sa papa ko kapag dumating yun. Wala akong pakialam. Namumuro ka na talaga sa akin. Bitiwan niyo ako. Walang tigil sa pag-iyak ang bata dahil sa higpit ng pagkakahawak sa braso niya ng matanda. Ilang sandali pa, dumating ang ama nito at nagkataon na muling dinalaw naman ni Martin ang ina. Kaya nakita niyang ginawang panduduro ni Leo sa kanyang magulang. Hindi tama ang ginagawa niyo sa bata. Kahit na may kasalanan pa siya, wala kayong karapatan na saktan ng anak ko. Kung tinuturuan niyo sana ng tamang asal ang anak niyo, hindi siya magiging salbahing bata. Tumigil ka na matanda ka ha, kung ayaw mong saktan kita. Hoy! Huwag mong duruin ang nanay ko ah! Wala ka rin karapatan na bastusin siya! Kasalanan ng anak niyo kung bakit siya napapagalitan ng magulang ko. Matanda na nanay mo, pero pumapatol pa rin sa bata. Sa tingin mo, sino ang mali sa kanila ng anak ko? Hayaan mo na sila, Martin. May araw din ang mga yan. Halika na at umuwi na tayo. Hindi na pinahaba pa ni Aling Shoni ang sagutan nila ng ama ng bata at nagtungo na lamang siya sa kanyang altar. Muli niyang pinaigting ang sakit ng ina ni Yanyan. Para nang sa ganun, magdusa din ito sa matinding kalungkutan. Masama man ang trato sa kanya ng paslit, hindi niya magawang bigyan ito ng mabigat na kaparusahan. Kaya ang nanay na lamang nito ang kanyang pinahihirapan. Leo, ang sakit na naman ng tiyan ko. Parang may kung anong gustong kumawala sa loob nito. Ay, di ko na talaga alam kung anong gagawin ko, Minerva. Mataas ng pain reliever na binigay sa ng doktor eh. Pero may sakit ka pa rin nararamdaman. Gulong-gulo na ako sa nangyayari sa'yo.
Nahihirapan na ako at gusto ko na lang mamatay. Mama, huwag niyo po akong iiwan. Pangako pag gumaling kayo, magiging mabait na po akong anak sa inyo. Yan. Humihingi ako ng tawad sa mga pagkukulang sa'yo. Hindi man lang kita naturuan ng tamang asal at hinayaan ko na maging pasaway kang bata. Nakikiusap ako, Mama. Huwag niyo kaming iiwan ni Papa. Naghahalo na ang luha at sipon ng bata dahil sa matinding pag-iyak. Natatakot siyang baka mawala ang kanyang ina. Sa ilang linggo na pananatili naman ni Minerva sa pagamutan, tila ba mas lumalala lamang ang kanyang karamdaman. Hindi siya nabibigyan ng tamang gamot dahil wala pang natutukoy na dahilan sa pagkakaroon niya ng sakit. Si Aling Shoni naman, patuloy ang pangungulam sa kapitbahay. Hanggang sa malaman ito ni Martin at nagalit sa kanyang ginagawa. Ano ba talagang dahilan ng pagdarasal niyo sa altar na yan, Nay? Bakit wala man lang ako naiintindihan sa mga binibigkas niyong salita? Pakiramdam ko, may masama kayong ginagawa, Nay. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag mo nang pakialaman ang ginagawa ko. Umuwi ka na lang sa inyo at hayaan mo na lang ako rito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo sinasabi sa akin kung ano ba talagang ginagawa niyo. Anak niyo ko, kaya hindi dapat kayo naglilihim sa akin. Sabihin ko man sa'yo, alam kong hindi mo rin ako mauunawaan. Sabihin niyo na sa akin, Nay, para hindi na ako nagdududa at nag-iisip ng kung ano-ano. May ginagawa ba kayong masama? Masama man ang ginagawa ko. Pero ito lang ang paraan para makaganti ako sa mga taong nanakit sa akin. Ano pong sinasabi niyo? Kinulam ko si Minerva para gumanti sa kanila ng kanyang anak. Gusto kong wakasan na ang buhay niya para nang sa ganon, magdusa rin sa kalungkutan ng batang palaging sumisira ng araw ko. Talaga bang nagawa niyo ang bagay na yan? Nay, kasalanan sa Diyos ang ginagawa niyo. Nakikiusap ako, tumigil na kayo. Kung gagawin ko yan, may magbabago ba sa mga ugali nila? Ilang beses na ako nagsabi kay Minervang turuan ng tamang asal ang anak niya. Pero hindi siya nakinig sa akin. Kaya nararapat lang ang nangyayari sa kanya. Kapag hindi kayo tumigil sa ginagawa niyo, kalimutan niyo nang may anak kayo. Walang pag-aalinlangan na binitiwan ni Martin ang mga salitang yon sa kanyang ina. Nakaramdam naman ng kirot sa puso si Aling Shoni dahil sa galit sa kanya ng anak. Nang araw na yon, nag-isip siya ng malalim habang nakatingin sa labas ng bintana. Ilang sandali pa, nakita niya ang batang si Anya na umiiyak habang nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Sa puntong yon, may nagtulak sa kanya na lapitan ang paslit. Bakit ka umiiyak? Natatakot po kasi ako na baka mamatay ang mama ko. Aling Shoni, gusto ko na po maging mabuting bata. Naisip ko na baka nagkasakit ang magulang ko dahil sa pagiging salbahe ko. Humihingi po ako ng tawad sa inyo at sana mapatawad niyo na rin si Mama. Kaya lang naman ako naging pasaway dahil walang oras sa akin ang mga magulang ko. Ang papa ko abala sa trabaho. Ang mama ko naman busy lagi sa cellphone niya. Talaga bang bukal sa kalooban mo ang humingi ng tawad sa akin? Oo naman po. Alam kong marami ako nagawang kasalanan sa inyo. Pero ang lahat ng yun, pinagsisisihan ko na talaga. Ayoko mamatay ang mama ko, Aling Shoni. Kaya magiging mabuting bata na po talaga ako. Hindi inaasahan ni Aling Shoni na yayakap at iiyak sa kanyang bata na may pagsisisi sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Sa pagkakataong yon, nakaramdam ng awa ang matanda at nakumbinsi niya ang sarili na itigil na ang pangungulam kay Minerva. Isang araw, bigla na lang bumuti ang pakiramdam ng babae. Leo, bakit parang magaan na yata ang pakiramdam ko? May bagong gamot bang binigay sa akin ng doktor? Wala naman, bakit? Ano bang nararamdaman mo ngayon? Gumaan na nga ang pakiramdam ko at nawala na ang pananakit ng tiyan ko. Talaga po ba, Mama?
Baka pinagaling na po kayo ni Lord kasi naging mabuting anak na po ako. Humingi na nga po ako ng tawad kay Aling Shoni at nangako po ako na hindi na ako magiging pasaway na bata. Mabuti naman kung ganun, anak. Tuluyan na ngang binawi ni Aling Shoni ang sumpa na pinataw niya kay Minerva. At nagpasya na lamang siyang sumama sa kanyang anak sa pagpunta nito sa probinsya. Muli niyang kinalimutan ang kanyang karunungan at magsisimula ulit ng panibagong buhay. Ang pagpapatawad sa kasalanan sa atin ng iba ay isang napakagandang gawain ng kabutihan at pagpapakumbaba, sapagkat ipinapakita nito ang kakayahan ng taong magpakita ng awa at intindihin ang pagkukulang ng kapwa. Wakas! Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Kina Raven Tennyson at kay Lola Feli, kina Chichay Kulit, Miss Maura, Catherine Pielago, at sa mother niyang si Milenda Goncillo at sister Charina Pielago from General Luna, Chaong, Quezon, Maribel Balabag, Bernadette Arcalas, kina Gia Gigi, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Virginia Divina from Saudi Arabia, Phoebe Ranyada from Olongapo City, Jasmine Vicente, Arlene Torquisa, Mary Grace Shoting, Christina Peru, Raven Tennyson, Michelle Gimbo, Ben Abanyo, Jocelyn Morilla, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Merly, Reina Aami, Ramel Siraspe, Kim Bara, Yasden Love, Christina Beldad, Chris Gel Mamado, Vivian Baterbonia, Belen Malbas, Mirasol Mujer, Teresa Balino, Reka Jukoy, kina Rachel Galope, Marjorie Martinez, Jana 013, Josephine Beroya from Rosario, Cavite, Erlinda Tonelada, Gladys Bakbak, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa anak niya sa Quezon, Lusterio Family, Catu Family, Alarcon Family from Muntinlupa, Elizabeth Dunca from California, USA, User C2N3P, Puresa Tagiwalo, Mary Joy Noble, Janice B1K, Beverly Remeo, Lucy Barangco, Lynn Magdayaw, Yasden Love, Lina Aquino, Virginia Beley, at Corazon Cacalda. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.